Hello, magandang araw sa ating mga ka ano ano daw? Sa ating mga viewers 'yan, 'no? Ako po si Ramon Lagwa, 45 years old at isang visually impaired and then taga Santa Rosa, Laguna. 'Yan. Ang akin pong tawag dito, ang pasensya na po kasi ngayon ko lang po ito gagawin. First time ko po na gawin ang videong ito sapagkat meron po akong grupo na hinahawakan o binuo, sabihin natin binuo na grupo. Yan ay ang We Trust You Group. Ang We Trust You Group po ay puro mga visually impaired ang mga kasama ko dyan. So sa We Trust You Group, makikita ninyo kung ano-ano yung mga tawag dito, yung mga kaya nilang gawin bilang visually impaired o blind. So ako po bilang founder bilang founder ng We Trust You Group, magpapakita ako sa inyo ng kakayahan na hindi ko alam kung nakakita na kayo ng isang visually impaired na gumagawa ng electric fan, o isang blind na totally blind na katulad ko na gumagawa. So sa papaanong paraan ko ito ginagawa, so ipapakita ko po muna kung ano yung alam ko at kung bakit ko alam kung ano yung gamit na yon. Siyempre sa isang PWD or isang visually impaired, tawag dito, panay kamay ang ginagamit namin sa lahat ng aming gagawin. Sa mga kakayahan ko pong gawin, ipapakita ko po yan sa mga susunod na video. Ito lamang po muna yung ipapakita ko. Unang-una, yung mga kagamitan na meron ako. Ito yung pambalat ng wire. Yan. Pambalat ng wire. Ito naman yung cutter na ginagamit ko. So, ibig lang sabihin nito guys, sa aming mga viewers sa We Trust You, kung ano yung gamit na ginagamit ng mga katulad ng mga nakakakita, yun din naman yung ginagamit ko. Katulad ng cutter, itong pambalat na ito ng wire, at magtataka siguro kayo kung gagamit ako nito, no? Ito yung tester, no? Para siyang ayan, no? Tingnan nyo para siyang cellphone, no? Cellphone na kung titignan nyong mabuti, para siyang cellphone kung nakakita na kayo nito doon sa mga gumagawa ng mga appliances, di ba? Ito yung ginagamit. Meron din akong tester na manual. Pero ang tanong, paano mong nagagamit yung manual na to? Katulad nito, manual to. Ito digital. So, itong manual nung gamitin ko to, kailangan ko talaga siya ng nakakakita. Kasi kailangan kong malaman kung gumagalaw yung pinakakamay niya, kasi ito parang siya, may kamay siya na gumagalaw. Yan.
doon sa mga nakakakita at nanonood ng video na ito, alam nyo po yan, lalo na yung sa mga gumagawa talaga ng appliances, ng radyo, TV, at kung ano-ano pa po ang ginagawa ng mga electrician. So paano kung ginagamit ang tester? Doon po muna tayo sa paggawa ng electric fan. Ginagamit ko to, yan, bumukas na siya. So sa continuity, kung tawagin, yun yung magkadikit, no, yung may contact, tutunog siya. Yan, tutunog siya ng ganyan. So pagka ginamit mo to sa kuryente o sa isang wire na nakasaksak sa kuryente, malalaman ko bilang totally blind, malalaman ko siya na may power yun. Pag ginamit ko to, tutunog yung kanyang buzzer. So may buzzer siya eh, ayan o. Yan. So pag isa dito, itinapat ko doon sa isang linya ng wire. O halimbawa, nilagay ko sa isang outlet, sa isang butas ng outlet, magbabaser din siya. Pero wag na muna yan, mamaya na yon, or next video na lang pala yon. So dito muna tayo. Ito po yung isang gamit ng electric fan, at saka ito rin. Sa mga nakakaalam, ito yung capacitor, itong may wire na to. Wait lang, para sigurado ako nakikita. Yan, ito yung capacitor, yung wire na yan. Ito naman yung tinatawag na shafting, no? So itong shafting, ito yung kinakabitan ng LEC. Ito yung harap, yan, at ito naman yung likod. Itong sa likod na to, sorry nangangamot ako ng ilong. Itong likuran na to, dito inilalagay yung tinatawag na gearbox, no? Itong likuran na to, itong ano na yan, yan. Maintindihan nyo yan kapag ginagawa ko na yung electric fan. So dito muna tayo. So dinidiscuss ko po sa inyo, or pinapakita ko sa inyo kung bakit ko nalalaman itong mga kagamitan na to. Ito yung shafting, ito yung capacitor. Ang tanong, paano mo nalalaman bilang visually impaired or isang blind na kung nasaan ang negative positive nito? Wala po siyang negative positive. Bakit? Kasi kahit saan ito mapalagay, magpalit man yan, ganyan man na maging posisyon yan, ganyan man na maging posisyon yan, yan, ganyan, ganyan man na maging posisyon yan, pa cross o pa X or pa ganyan, kahit pa paanong kabit yan, basta't naidugtong nyo yan doon sa makina. Sa makina may 6 na wire, 2 dilaw, 1 puti, 1 itim, at 1 red. Wala pa lang kasi akong sample sa ngayon, pero pag nagkaroon ako ng sample nung makina na may ganong wire, ito pinatong ko dito. So yung makina na ganong wire, na may ganong wire, mas lalo ninyong maiintindihan yon. Ngayon, ito po, ito po yung sinasabing makina. Yung makina na to,
meron tong ipinapasok dito sa loob na kasama nito. Wait lang pasensya na kasi hindi ko masyadong maano. Yan, kasama niyan nung bakal na yan. Bali, titignan po natin kung kakasya ito. Wait lang kung kakasya ito. Etong nasa gitna na to, kung tawagin po ito, ay rotor. Ito, shafting. Ito yung kinakabitan ng LEC. Ayan pang plastic lang to na LEC. Yung half moon kung tawagin. Half moon siya. So tingnan natin kung kakasya. Hindi. Hindi siya kakasya. So maliit. Maliit masyado yung wait lang. Maliit. Kahit anong gawin natin, hindi talaga pwede. So, hahanapan natin dito ng rotor na ganito. Wait lang na ganitong rotor para maipasok dito. Yan. Pero may sample ako nung buong kabuuan nung sinasabi ko. No? Yan. Para makita po ninyo lahat. Iaayos ko. Ayan, para makita ninyo lahat. Ito si capacitor. Ito si motor. At ito yung ipinapasok sa motor na kasama ito. Ipinapasok sa motor na kasama to. No? Ito yung para sa likod. Ito nga yung sa harapan. So, okay na yan. So, yung buo ito. So, may wire na siya. Ito wait lang ito na yung sinasabi ko. Ayan, ito na yung sinasabi ko. Etong nasa gitna pong ito yung makina niya, ito yung housing, itong dalawang to, itong tinuturo ko na to. Yan yung housing. Ito housing, tsaka ito. Iniipit niya to, itong nasa gitnang bakal na to. So ito, kung nakikita nyo o masisilip yung nasa loob nito, ito yun. So meron lang siyang tinatawag na spacer at saka washer. So ano ba yung spacer? Pero bago yan, gumagana po ito. Kaya lang baka kasi matakot kayo kapag pagka isinaksak ko to. Pero gumagana po ito. Sure po ako dyan. Kasi makikita nyo naman kung paano ko gagawin yung electric fan na ipinapagawa sa akin. Actually, kahapon lang dinala nung magpapagawa. So, ang problema nun is yung kanyang motor is kumikislap na daw. No? Nandito nga actually sa likuran ko, no? So itong pinapakita ko, ito ay sample lamang na ng gagawin ko sa mga susunod kong video. Tapos ito naman yung tinatawag na pagkakaalam kong tawag dito ano ba tawag dito, gearbox, no? Ito yung gearbox niya. Ito yung para wait lang ito yung para mag-swing magsiswing siya ng ganon. Yan, yung gumaganyan siya.
Ito yun. At ito rin yung nilalagyan ng grasa. Bubuksan po itong ibabaw na to para siguradong hindi magtatalsikan yung bulitas nito sa loob. Kailangan nakababa, no? Ito bubuksan mo. Ito yung lalagyan ng grasa, no? Grasa at papatakan ng langis. At inuulit ko, ito yung capacitor. Wala siyang negative, positive, no? Doon sa capacitor. Ito kasi iba ang kulay ng wire nito. Hindi ito yata yung sa pagkakatanda ko, hindi ito yung klase ng makina na bagong palit o bagong bili na may ganong kulay. May dalawang dilaw, puti, itim, pula, tsaka green, no? So yun. So try natin, tingnan natin kung gagana to. Pero huwag kayong matatakot, mga viewers, ha, na kaya ko to. So meron ako ditong kukuning, teka, layo. Ito yung extension. Hindi po sa kayabangan, at makikita nyo rin naman sa mga susunod na video, itong extension na to na ipinapakita ko sa inyo, ginawa ko lang po ito, no? Ngayon isasaksak ko to, pero hindi na kasi makikita sa video kung saan siya isasaksak, dahil nandito lang naman sa ilalim yung pagsasaksakan ko, no? Wait, tignan natin kung aabot. Okay na, nakasaksak na siya. So siguro parang matatakot kayo kung nakikita ninyo na, o yung iba sa inyo matatakot kung makikita ninyo na magsasaksak ako ng isang motor ng electric fan para mapakita ko lang na ito ay gumagana, no? Tingnan natin, ha. Sana wag pumutok, pero sure ako hindi puputok yan kasi nakasave yung mga wire nya. So pagmasdan nyo mabuti, guys. Yan, diba? Kita nyo gumagana, guys. Oh, yan siya, gumagana siya, di ba? Oh. So yan, dito ngayon sa sample na to, naipakita ko na kung ano yung magagawa ko. So yung sinasabi ko kanina sa tester, bibigyan ko rin kayo ng sample. Wait lang, ito. Yung sa tester, ito yung sinasabi ko na sa inyo, na malalaman ko kung gumagana o hindi ang isang nakasaksak na outlet, no, sa pamamagitan nito, kung siya ba'y may ground or sabihin natin may power, no? Tingnan natin kung open pa to, pero alam ko namatay na siya, no? So ito, ay, yan, so open na siya. So pagaganahin ko to, tingnan natin kung bang babaser. Yan, tumunog, o nagbaser siya. So
ito na. Pipindutin, teka lang ha. Pipindutin ko yung nasa gilid. No, itong nasa gilid na to ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5. Para malaman ko kung tama yung tinapatan niya, ilalagay ko yung isang linya nitong tester na to dito. So, iingatan ko na yung daliri ko masama doon sa tester na gagamitin ko. Kasi makukuryente ako, magaground ako. Yan ang bit niya or ang buzzer niya gumagana. Ibig sabihin, nakasaksak kasi siya, so may ground. So, tingnan natin sa kabila. Yan. Diyan ko siya nalalaman. So, doon sa equity, continuity ng wire. Aray ko! Ano yung bahay? Sa continuity, yun yung pag pinagdikit ko, wait lang ha. Hindi ko alam kung nakita sa video, pero itinaas ko naman yata kanina ulitin ko na lang. Ayan ayan. Tapos itong kabila din, kahit alin dyan, tumutunog siya. So, ito pag pinagdikit ko to, dapat mag-buzzer siya o tumunog siya. Pero pag hindi, ibig sabihin wala siya dun sa tamang program, no? Para naman malaman ko kung paano ko siya dadalhin dun, papatayin ko ulit si tester and then bubuhayin. Papatayin tapos bubuhayin para magkaroon siya ng di kaya tignan natin ha. Pipindutin ko ulit itong ulitin ko itong button, pipindutin ko ulit pababa. 1, 2, 3, 4, 5. Tignan natin kung may continuity na siya. Wala talaga. So, patayin ko na lang. Tingnan natin. Bubuhayin ko uli. Ay, hindi pa rin yata namatay. Hindi pa rin nga. Maya. Okay. Yun. Mabuhay na siya uli. So, ito na. Yan. May continuity na siya. So, ito na yung sample nung asan na ba yung wire na yun? Wala yung wire. Ito na lang. Ito, kaya po ito may buhol. Ito yung sinasabi ko. Ito po yung mga palatandaan ko. Wait lang ha. Ito po yung mga palatandaan ko kung anong kulay yung gagamitin ko. Hindi ko alam kung tama itong kung tama man na puti ito itim. No? Dun sa palatandaan ko para malaman ko kung anong kulay. Actually, pinapakita ko muna yon sa mga nakakakita. And then, lalagyan ko siya ng ganitong tanda. So, yun lamang po. Hanggang dito lamang muna ang aking video.
like and share, subscribe. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Inaanyayahan ko po ulit kayong manood sa mga susunod na video. Magandang araw po ulit.